Let's go to Ilocos North. O Ilocos Sur muna, di ba? Bago mag-norte. Tara. Bye-bye. Nice. Alis na po kami. Thank you po. Okay, thank you din. Apa. Andun po. Kinabit na po namin doon. Iniwan na po. Bye-bye po. Maraming salamat po. Papunta pa po kami ng Ilocos Sur. Nag-iikot lang po kami. Namamasyal lang po kami. Kaya may camera po ako. Salamat po. Ayan, ang Ayan, ganda. si nanay pa, ano ka na. Akit na ako ha. Bahala ka nun. Let's go. So, umalis tayo ng 9 sa Sagada. Eksakto 9. Ngayon, mahaba-habang biyahe to. Medyo nakapagpahinga naman kami, tsaka nakakain naman kami. Kahit papaano, yung kape tsaka yung kakanin, okay na yun. Siguro, i-straight tayo ng mga ilang oras na biyahe na wala halos pahinga. Para makuha natin yung Ilocos Sur. Ngayon din araw na to. Nang maliwanag pa. So, salamat Sagada kasi kahit papaano laging napakaganda ng nagiging memories namin dito sa lugar na to. Tsaka sobrang sarap ng feelings pag nandito kayo. Yun nga lang, hindi na kami makapag-tour dito sa loob kasi hindi naman talaga ito yung ano namin hindi naman ito yung magiging tema namin nitong vlog namin na to. Heading outside Sagada muna tayo ngayon. Dito pa rin tayo sa loob ng Sagada, palabas tayo. So kagabi inabot naman namin to ng maliwanag, kaya very nice. Napakaganda ng setup ng biyahe namin ngayon. Talagang lahat ng gusto naming marating, nararating namin. Lahat ng gusto namin puntahan, napupuntahan namin. Although yung mga tourists hindi na namin pinuntahan sa Sagada kasi kailangan namin makalabas din dito before abutin uli kami ng isa pang araw. Ika nga mapasok lang namin yung Sagada, maramdaman lang namin na nasa loob kami ng Sagada, masayang masaya na kami ron. Yun yung pinaka namin pinaka kasiyahan namin, yung makapasok kami sa isang lugar, maranasan namin yung makitungo sa ibang tao rito na mababait talaga. Mababait sila, tsaka napakabilis silang magtiwala dito sa mga tao. Yung pinag-check-inan namin hindi ko alam, hindi pa pala nagbayad yung asawa ko. So kinabukasan pa kami nagbayad. Kung tutusin, walang sisita sa'yo kung maglalabas pasok ka dun sa lugar na yun kung tutusin, kung hindi ka honest. Walang bantay, walang kung hindi ka honest bahala ka na. Ganun lang yung parang ganun yung may-ari nung namin nung pinag-check-in. It's a pleasure to ride here, di ba? Parang ganun. Ayan, tingnan nyo. Medyo ramdam niya yung lamig talaga. Magkano? Woo! May mga lugar na hindi ka talaga pagsasawaan, gaya ng Sagada. So, masayang masaya kami. At muli kaming nakarating dito sa napakagandang lugar na to at napakabait na mga tao. Babalik kami rito, maybe hindi namin alam kung kailan, pero hindi pwedeng hindi tayo babalik dito. Babalik at babalik tayo rito. Pagkabalik natin dito, saka natin susulitin lahat ng mga dapat natin gawin dito sa loob. Mini tunnel. Ganda rito. Mas maganda mamaya sa Suyo Cervantes. Ayan lalaking batu. Yikes. Lalaki. Feeling here. Bakit? Ano nangyari? Nahulog? Ha?
Tagilid. Lah. Oh my God. Magilid. Teka, may tumirik na tricycle doon. Bounce. Wag ka muna mag-ano man. Bounce ka muna. Bounce. Kinokontrol tayo ng... Okay, bounce lang. Kaya ko yan. Huwag mag-alala. Kaya ko yan mga ganyan. Naalalangan lang ako sa tricycle. Lintik. Ang lalim. Baya Sur, Bibaya. Ilocos Sur, Baya Chu. Baya Kayan. Tadian, poblasyon. Teka. Parang mayroon bang crossing doon? Wala naman, di ba? Dito pa yun eh. Baba pa yun. Kasi di ba bumaba tayo rito, ayan. Ito, nadaanan na natin dati. Oo, ito yung medyo palusong. Pag meron tayo nasa likod. Iba to, tingnan mo lusong dito. Saan po ba papunta ng Suyo? Yung Besang Pass ba yun? Yung papunta kami ng Ilocos Sur? Dito pa. Salamat po. Ayan, yan. Merong huwag kang bibengking pagka ganyan nakikita basa yung semento. Suyo Cervantes 10 kilometers. Wala katapusang letter S. Tapos palusong siya pababa. Parang parang pababa tayo ng bundok. Kasi kanina paakyat, ngayon pababa naman tayo. Yan ang iniingatan ko, yung mga ganyan na parang akala mo nilulumot na. Tsaka yung magbuha-buhangin yan, ganyan ginagawa ko. Talagang iniingatan ko na, kasi yung mga talagang madudulas eh. Pag may buhangin, yung kulay brown na walang katapusang letter S. Snake Road tawag niya. Pagka letter S, Snake Road yan. Yan, mag free wheel. Total, wala naman, malinis naman ang malinis naman ang kalsada, walang kasabay. Free wheel tayo. Lang, talagang kukontrolin nyo rin. Di pa pwedeng free wheel lang talaga na walang control. Para pahinga, parang habang lumulusong tayo, nakakapagpahinga rin yung kasi kapag binitawan ko ng free wheel to, sobrang tulin nito. Umabot tayo ng 100 ng ito, huwag tayo free wheel pa rin. Arling, landslide prone area. Kasi nakita namin may mga nadaanan kami, naglalaglagan yung mga bato. Siyempre kahit sabi mo kung malaglagan ka kahit maliit na bato, masakit din yun. Kaya dito tayo dito sa ayan tingnan mo. Di ba? Ayan pa Siyempre pag natsambahan ka niyan finish contract ka. Tama dito, di ba? Nung papunta po kami ng Ilocos Sur, 10 yung dan. Dito po. Salamat po. Ayan yung nakikita natin. Ibig sabihin galing tayo dun.
Parang quarry, di ba? Ayan, oh, parang na tinatag na ano na yan eh, parang ganun eh. Oh. Sira ng ano siya, sirang bundok na siya. So ayan, aakyat na naman tayo. Ay hindi, kala ko aakyat. Teka, aakyat ba tayo? Checkpoint, hindi. Yan, checkpoint. Daan lang naman tayo. Kiraan lang po. Ito, doon, diretso. Diretso tayo. Kasi ito, ayan o. Quirino, Mankayan. Parang ano yan eh, parang bayan-bayan yan. So, dito tayo, diretso. Ito yung dating napuntahan na natin. Nung papunta na to ng mga, ano, mga bulubundukin, makikita nyo rito. Ready ka na? Are you ready? Tigas no. Ha? Ito, marami mga patarik din dito na bigla, kagaya nito. Kita mo yon? Parang bubulagain ka eh. Damage pavement. Ayan nga, damage. Oo. Oh, paganda ng paganda na. Lalo na mamaya bandang ano, Suyo Cervantes. Ayun, oh, taas na natin, no? Kita na yung mga ano eh. Alam mo, highest din naman to eh. Mataas din tong lugar na to. Yun nga lang, hindi yung talagang biglaan na katulad dun sa ano, sa inakyat namin sa Ifugao. Parang biglaan. Meron din naman mga biglaan dito. Sarap lang din talagang magmotor kapag kasolo mo yung lugar eh. Kagaya nito, tinan mo. Halos wala kang makakasabay. May makasalubong ka man talaga, bihirang-bihira lang. Ang layo muna bago ka magkaroon ng nakasalubong. Ha? Baka sa ano lang yun, yung matagal ka kasing naka-bend yung paa mo, di ba? Tapos bigla kang tumayo. Kaya ganun. Non-stop pa tong paakyat na to kasi talagang mamaya makikita natin yung halos kabuuan nitong dinadaanan natin. Ay, tignan mo to oh. Parang nag-landslide to nung nakaraan. Ayan no, nilinis na lang. Umabot ng paganyan siguro yan. Oo. Ayan o, taas na natin no. Kanina pa tayo patarik ng patarik eh. Pataas tayo ng pataas oh. Dito kakatakot dyan pumunta oh. Kasi talagang bangin na talaga. Ayan oh. Wala talaga, totally walang sasalo sa'yo. Wala, malayo pa kami. Salamat, nakalusong din. Ha? Oo. Marami yatang nagtotroso dito. Daming motor dito. Kanina nakita natin mga pahingahan. Anli lusong dito sa lugar na to. Saka parang dito ko nakita yung ibang mga delikadong lugar dito simula na to. Besang Bridge, ayan oo. O, ito yung Besang Pass na tinatawag, diba? Itong napaka epic ang ano, views. Pero
sabi nila delikadong lugar din. So kailangan mag-ingat tayo siyempre. Yung sa nakita natin kasi doon tayo galing sa taas taas agad nung pinanggalingan natin, no? Tamo, ayan, no? Letter U, palusong. Hindi, ang kaganda kasi sa motor natin pagdating sa lusong, pwede tayong magpakapit ng gear kahit tercera. Ayun, parang parang ewan ko kung ano nangyari dyan. Parang nag-landslide dun, Malo. Tinan mo. Ayun, ba't gano'n? Anong kalsada yan? Ba't gano'n? Kalsada na ito nauubos. Parang nauubos. Oo. Bumabagsak siya. Oo nga eh. Ayan, no? Bumabagsak yung pinakaano. Ay, oo. Ano? Ay, dadaan na. Ay, fuck. Nagla-landslide, oh. Akala ko. Hindi, andyan. Kaso lang, bumabagsak yung... Yikes. Nay ko po, tignan mo yan, oh. Nakita mo yun? Pag dito ka pag dito ka talaga, sumagad ka ng forma dito eh. Tignan mo yan, oh. Ganda ng waterfalls doon. Wow, tignan mo yung nangyayari, nauubos, oh. Nauubos yung laman sa ilalim ng kalsada. Sabi, may mga nagkikwento kasi may nakausap ako noon na taga dito malapit noon, na nakausap ko, nakakwentuhan ko noon. Marami na raw nahulog dito sa lugar na to. Hindi ko lang alam kung saan banda, pero marami na raw nahulog dito. Yung iba, may nahulog daw na nakakotse, ganun. Oo, meron daw. Kasi nung sinabi ko, nagpunta na tayo ron, sabi niya, delikado ron, sabi niya gano'n. Kasi may mga nahulog na daw dati dun, sabi niya. Oh, talaga, sabi ko gano'n. Sabi ko, kailan? Matagal na raw naman. Matagal na panahon na. Yung mga warning sign, malaki rin naman na itutulong niya kung susundin mo. Halimbawa, katulad niya, may caution na pababa. So, ibig sabihin mo nang alam mo na pababa. Yung mga nagpo-pollen rock, parang meron din naka-sign. Huwag ka na masyadong tumabi sa gilid, di ba? Ganun lang naman yun eh. Para yung mga nila, yung mga sign nila, kagaya niya, pag ganun. Iba naman, pa letter U. So, pagka yung karang ina-analyze mo, nababasa mo siya, hindi mo binaliwala, kahit pa paano nakakatulong din. Tutulungan ka rin eh. Katulad niya, ayan, letter L. So alam mo na kung ano yung klase nung niya. Pero minsan pagka in-ignore mo siya, minsan mabubulaga ka eh. May mga time na ganun eh. Ay, epic ang view rito, tingnan mo. Dito na yung magagandang mga views dito eh. Oh, lalalim. Sabihin yan. Palusong na letter U. Oh. Ba't kaya natanggal yan? Hindi na nakakapagtakay. Bakit natanggal? Bakit ito hindi natanggal? Ito, bakit magpakurbada natanggal yung mga ganito? Nakakatakot tumabi. Dire-diretso ka yan kapag nagkamali ka eh. Oh. Lalim yan dyan. Kaya ako sinusunod ko na lang yung 30 kph, ayan no. Ginagawa ko, sinusunod ko na lang kasi wala namang masama kung susundin mo. Ayan, ginagawa ko, hindi na ako bumubomba. Hayaan ko lang siya ayan, wag dyan, pagka bumibilis, nagte-tercera ako, ayan. Tercera lang tayo. Ayan, nauubos mahal. Ayan, nauubos. Teka, huwag tayo dito tayo. Mamaya bigla maubos eh.
Daanan na natin dati. Paubos talaga ng paubos siya dati. Hindi ganyan kaali. Nire-repair na lang ng nire-repair. Kasi syempre, kapag ka talagang nauubos, wala ka magagawa. Mauubos talaga yan. Sobrang bigat. Ano ba to? Nagla-landslide o ginagawa? Hindi mo maintindihan kung anong nangyayari. To. Iyay! Katakot namang gumilid dun. Nakakatakot gumilid doon, nakita mo? Parang minsan pag hindi mo napapansin, bigla ka makikere away na hindi mo alam na susundin mo yung linya mo eh. Kaya sa gilid na gilid ka lang ganun. Snakes. Ayan, letter S. May mga delikado talaga kalsada rito, no? Pag kailangan mag-iingat talaga. Ayan, katulad yan. Ayan, binabasa ko rin yung mga yan. Kasi, yan yung yan yung early signs na pwede mong pagbatayan. Hello mga bikers. Bike sila, tiyagaan ito mga bata na to. Pero malalakas pa kasi mga katawan niyang mga yan eh. Kaya kayang kaya pa nila yung gantong klase ng init. Yung gantong klase ng biyahe. Sarap din naman kasi maka-experience ng nang magbike ka sa gantong lugar. Wow. Ha? Ayan welcome to Suyo Cervantes. Okay lang kami. Woo. Ayun nabibitak dito. Swertihan na lang. Swertihan no. Saka umano nun? Dito ba yun? Di pa dyan, tilama, meron. Diyan, banda doon. Yung makikita mo yan, tilama. Oo nga, meron doon na para kasing yun, yung medyo maluwag yun. Di nakakatakot tumigil doon. Kasi tumigil nga tayo naman din matagal doon. Para siyang may tulay. Semi-tulay, tilama. Tapos makikita mo yan, magkatabi talaga siya. Meron dyan. Wow. Nalaglag, bagong laglag lang yan Mio. Kung may nalaglagan nun, grabe. Mio. Pucha. Para tuloy nakakakaba minsan pag kayo nandito ka sa gilid talaga eh. Kasi isipin mo, pag na-tsempohan ka ng ganun, di ba? Yikes, ito yung isa pang dinaanan natin na parang nauubos din na yan Ayan tinan mo, pusang nabubungkal. Diyan karang dito talaga. Yun. Ayun ang taas dun Napag yung tuhod. Bakit? Kung lumapit. Ayun ang lalim dun Tahimik Paru-parong itim Yan. Ganyan, sarap. Pagka ganyan wala masyadong araw na ang init din kasi kanina pa, pulso.
Sarap maghugas ng motor dun. Hauling rocks ahead. May hagdanan dun, oh. May umaakyat siguro dun sa lugar na yun. Ayan, oh. Parang nilagyan ng hagdanan. Ayan, oh. Oops. Yun, no? Nasisira talaga yung ibang kalsada rito. Yan. Ayun, no? Ubus na yun. Nakita mo? Swertihan lang talaga dito. Daming nagbabagsak. Baka yan yung nakaraang ulan, no? Oh. Wow. Ang taas pa naman nun. No? Galing ka sa inuman, dito ka dadaan. Galing ka sa birthday tapos lasing ka, uuwi ka. Kaya ko yan. Wala dyan. Ewan ko dyan. Sabay ka ba sa mga ganyan? Kaya talaga tayo nagsusolo tayo sa ride kasi hindi natin sila kayang sabayan, di ba? Kita mo, oh. Tayo, tilo mo, laki ng diferensya ng takbo natin. Tayo gapang laon. Oh, binibengkingan lang tayo, tilo mo, oh. Kawawa naman tayo. Tayo kami. Uy, balik kayo rito. Alam nyo mga ka-Benso TV, dalawa na yung nakita namin na aksidente sa motor. Nung unang nandun kami sa Sagada, may nakausap kami, dami nilang sugat. Yung isa naman, nadaanan namin, nakaupo siya, tapos may mga nagsemplang sila. Isa talaga nakakalungkot yung ganun. Ako nalulungkot ako pag nakakakita ako ng ganun, lalo pag magkaangkas. Nakakalungkot kasi isipin nyo, kaya ka nag-rides para mag-enjoy, sumaya, yung mga ganun, para makalimutan mo ng pansamantala yung iba mga problema mo. Tapos mangyayari sa'yo, mga-aksidente ka, parang sobrang nakakalungkot ng ganun. Siguro ang pinakamaganda talaga kapag magra-rides ka, isipin mo rin yung kaligtasan mo. Parang ano, halimbawa, doble ingat. Kumbaga, doble mo yung ingat mo. Huwag masyadong mabilis, huwag masyadong gigil sa, alam mo, gigil sa silinyador, gigil ka dun sa lugar na nakikita mo na parang yung pagka maluwag ang kalsada o patag ang kalsada, tapos masarap lumiko. Para siguro minsan isipin mo rin na nag-rides ka para mag-enjoy, hindi para masaktan. Kaya unahin mo muna yung sarili mo na alam mo maligtas ka kaysa makipag-unahan. Diba parang gano'n? Kasi minsan nakikita, meron tayong mga napapansin na gano'n, yung parang, hindi ko alam, parang siguro masarap sa pakiramdam nila yung ginagawa nila na nakikipag-unahan, di ba? So parang sila yun eh, sila yata yung umovertake sa atin kanina eh. Parang yata, pero sana naman huwag naman kasi nakakaawa rin sila eh. Hindi naman sila mga reckless driver eh. So yun lang, di ba? Paalala lang dun sa mga rider na talagang nagra-rides din.
Unahin nyo muna yung kaligtasan sa sarili. Alam nyo, hindi naman sa nagmamagaling ako dun sa sinabi ko na ano, kasi nangyari rin naman sa amin yun nung mga nakaraan eh. Na aksidente rin kami. Nasugatan din kami. Yun nga lang, na-aksidente kami, sobrang minor lang kasi siyempre maingat naman kami, tsaka mabagal kami nun eh. So kung magkaroon man ng aksidente na maingat ka, hindi naman sobrang, alam niyo, hindi naman sobrang fatal yung magiging aksidente nyo na talagang ano, masasaktan kayo ng gusto. Tingnan nga natin yan, no? Pa-picture ka doon, dali. Meron doon, no? Maraming bato, ayan, no? Makikita mo yan, no? Ayan, no? Suyo Eco Mountain Resort, to. Pwedeng pumarada rito, ayan, no? I love Suyo. Pwede ka magpa-picture dito. Ayan, sa mga batuhan na yan. Ayan, no? Kita nyo yung mga bato, tingnan nyo, lalaki, oh. May mga yung ilog niya, oh. Meron pa nga ako dating pinuntahan dito, yung naglakad ako nun pa tulay, parang ganun, tulay siya. Siguro banda dun pa yun. Ang lalaki nung bato, no? Oh? Ayun, ito. Ayan, no? Hawak ko na to. Ito pa, ang liit nito. Oh, ayan, no? Oh, ayun, yun. Kunin natin yun. Hindi ka rito. Kita niyo yan, no? Running yung water niya, oh. Grabe yung mga inahon namin dun sa Suyo, yung sa Besang Pass. Ayun, nakaahon din naman kahit papano. Sarap sanang maligo dun, oh. Gusto mo maligo? Ayan, oh, ilog, oh. Ayun nga, hindi. Baka dun ang babaan yan. Hindi dito, walang babaan dito. Baka doon. Ayun, eh, pwede naman maligo. Kaso lang, ang init. Ayun yata sila, oh. Ay, Toy, papunta kami ng Bigan, ganon. Isang bandaan. Papunta kaming highway. Dyan. Sige, salamat, ha. Thank you. Highway, diba? Tama, dito nga, highway. Thank you. Ang ilog ng Ursudan. Narugtong ng ilog doon. Maya-maya na konti, nasa labas na tayo ng highway. So, at least natapos na rin natin yung mga mahihirap na mga daanan doon sa Suyo. Eh di okay. Puro hindi na tayo masyado mahirapan mamaya. Baka ang gawin ko mamaya kung sakali, baka magpalit ako ng sprocket na 14 uli, ibabalik ko na uli. So hindi naman naging wise yung naging decision natin dun sa parting Sagada nung nagpalit kami bago kami umakyat. Nandun pala kami sa Banawe, nagpalit na ako. Malaki ang naitulong niya, sobrang laki na naitulong nung pagpapalit ko ng sprocket. So ayos, hindi kami masyadong nahirapan. Yan, banda dun, oh, di ba? Marami dun. Woo! Ayan, puro patag na ngayon to talaga. Wala na ritong makyatin. Thank you. Wala na tayo sa Suyo. Ayan, mga ka-Benso TV, magme-merienda muna kami ng Frank's Burger. Dito na kami ngayon sa may ano, papunta ng Narbacan. Itong highway na yan, eh ayan, oh, Bigan, oh. Papunta na ng Ilocos Norte. Ayan, itong highway na to. So natapos na rin namin sa wakas yung Mountain Province. So highway na kami. Tapos tuloy rin ang biyahe namin ba. Pero dito na muna namin tatapusin itong video na to. Maraming salamat ulit. Huwag mo na kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Thank you.